I was talking to you kanina, di ba? Oo. Sabi kong worst 10 to 20 minutes of my life was watching the Head Start interview of Congressman Toby. Kasi number one, ang isang point niya, sabi niya, why isn't Binay daw answering all these questions? Yeah. Ang sabi niya, simple lang naman daw ang sagot. Mas maganda daw magtrabaho na lang para maalala siya ng tao, imbis na maalala yung mga issue. Yeah. Sabi niya, number two, tinanong nila why can't VP Binay drop by daw sa mga committee or sa debate when sinabi niya na kung hinamon niya tapos kumagat, hindi naman siya kumakagat. Sabi niya, in other countries, sa Philippines ang ata hindi, walang magagawa ang isang kandidato kung sinabi ng mga campaign people wag gawin. So, gusto na daw ni VP Binay gawin yung mga debate at sumagot, pero wala daw magagawa si VP dahil candidate siya. Which was, very lousy argument because number one, he is not a candidate yet. Correct. He is the Vice President of the Philippines, Correct. di ba? And then number two, he as a Vice President, he should answer. Kung why is Toby Chanco talking in terms of a strategist and not as a advisor at the moment? Yeah. Hindi ba sinasalang yan mga partido, not only VP Binay but the people who speak for Oo, actually dapat ganun talaga, no? Dapat yung messaging mo ay consistent dun sa messaging ng principal mo. Kaya ewan ko kung bakit itong sila Toby Chanco tsaka sila attorney JB Bautista parang taliwas yung mga sinasabi dun sa ginagawa naman tsaka sinasabi ni VP Binay. So I think VP Binay as of now is being handled talagang para bang political na sasabihin poorly sige yun na nga lang ng mga media strategies niya, di ba unang-una yung speech niya dun sa yung nagtugon siya dun sa mga allegation sa kanya, wala naman siyang sinabing additional. The way it was handled, yung manner, kasi di ba merong matter tsaka manner, matter yun yung lalamanin nung sasabihin mo. Manner, kung paano mo sasabihin para effective, pinaka-effective yung paraan ng pagsasabi mo. Hindi rin effective, walang teleprompter, hindi siya nakatingin sa tao, nakatingin siya sa baba, yung venue, hindi rin akma dun sa sasabihin niya. So, lahat ng yun, pati yung tone of voice niya, parang hindi praktisado. So, lahat ng yun, dapat pag communications expert ka, ako nga, hindi pa nga ako expert pero may background lang ako doon dahil nagtrabaho ako. Pero kung expert ka talaga, pinag-aralan mo yan, dapat mas mas pulido yung ilalabas mong messaging nung sa principal mo. 'Di ba? Parang nangyayari pinagkakalulu ngayon nila si VP Binay di ba na magkamali at na magkamali. Isipin mo ba't magsasalita si VP Binay na hamunin? Hindi ba nila naisip beforehand 'yon? 'Di ba na messaging nila pag hinamon mo yan dapat you have to push through with that kasi kung hindi wala kang balls. 'Di ba? Mas mukha ka nagsisinungaling kasi kung sa maliit na bagay nagsisinungaling ka, sa malaking bagay nagsisinungaling ka rin. Parang ganoon Mas ang sabi pa nga ni Toby Chanco is bakit so as of today ba, sabi ng nag-interview, is VP Binay going to the Blue Ribbon Committee? Yeah. Sabi ni, yes. Okay, so is it safe for media to say he is going? Sabi ni Toby Chanco, no. Why? Because I will go to his house every day, every hour to tell him not to go. So can we say then he's undecided? Sabi niya, no. So, pero gusto ni VP Binay, sabi ni Toby. Yeah. So can the media say? Sabi niya, no, because I will tell him. Correct. Sabi niya, why are you trying to prevent him from going to the hearing? Sabi niya, well, we might lose some votes. Alam mo, as of last week, medyo okay pa kahit ang daming issues. I was willing to be open, but hearing the way these people talk, that they don't care about his performance as a vice president, but instead, they just will lose lost their vote. In the first place, I wasn't going to vote Correct, for him, but I was open. Diba? But now, forget it. All you want pala is votes. And here you are claiming that mag-work ka, magkatrabaho ka. Totoo. And yet, yung messaging ng kampo mo is, importante ang boto. It's what, 2014? Tsaka pangit pa yun kasi isipin mo, nagpapadala siya sa mga advisors niya. So wala siya sariling paninindigan. Di ba? Paano pa pag naging presidente siya? Pag sinabi pala na advisor niya, na si Toby Chanco, wag mong gawin yan, wag mong susunod-sunuran ka. You're much worse than President Estrada, di ba na sinasabi nila sumunod-sunod lang sa mga allies niya. Dami daw. Oo. Pwede namang desperate move na yan, attorney, kasi pwedeng pinag-usapan nila yan ng una, ito yung sasabihin natin, yes, magsasalita ako, tapos hindi nag-work,
Ngayon, desperate move nila na, Totoo. o sige, kami na lang sasalo ng Sasalag, oo, sa'yo. ng mga ano, Panic para na. ikaw pa rin, good ka pa rin sa paningin ng mga tao. Diba? Yeah. But then again, kahit good siya, he looks like he's incompetent. Totoo. Yeah, that's Oo. one thing. He Ako looks rin good, pero he looks I was incompetent. open kung ano yung sasabihin niya. Actually, sinasabi ko pa nga na parang sobra nang ginagawa ng subcommittee sa kanya. 'Di ba? Pautik-utik tapos parang kung ano lang gustong marinig ng mga senador, yun lang yung gusto nilang marinig, 'di ba? Hindi sila open, wala man lang benefit of the doubt, 'di ba? Wala man lang presumption of innocence on the part of VP Binay. Pero ngayon parang hello, why would I give you that same kind of presumption kung ikaw mismo parang gumagalaw ka in a way na parang nagtatago ka na, 'di ba? Sa mga allegation. Attorney, lumalabas questionable nga din dun talaga. sa ginagawa ng Senate Blue Ribbon Committee na parang nagiging underdog siya. Di ba yung Oo. sinasabi nga mga Filipinos, mahilig sa mga na-underdog. So, somewhat, nakakakuha pa rin siya ng votes, Oo. di ba? Pero sa ngayon talaga, parang desperate But na you know talaga yung what move lost me, nila. what talagang sabi ko, hindi na. When sinabi ng nag-interview, then you don't really care about moral character. Sabi niya, isn't important for a public official to have good moral values Yeah. and a That's solid true. character. Ang sinagot ni Toby Tiangco, we will lose votes naman kung sagot ng sagot. Case in point niya, si Jack Enrique daw. Sagot daw ng sagot, he lost the election because he did not lay down the platform. Pero hindi, kung isipin mo si President Estrada rin dati, bago siya tumakbo, ang dami rin pinupukol ng mga issues Sagot sa siya kanya. ng Di ba? Sagot siya ng sagot. But he was charming in doing Yeah, that. actually. Di ba? Pakikita mo, parang matatawa ka pa nga minsan sa mga sagot niya. That led to his winning dun sa presidential election nung taon na yun. Di ba? Kung isipin mo yung instance na yun, kinukumpara mo si VP Binay, katulad sabi ni Mon Casiple, no, na gusto ng mga Pilipino yung mga underdogs, na baka manalo pa ito kasi ang kanilang formula yung kay Estrada dati. Hindi mag-work yun kung si VP Binay, pag makita mo ang register niya sa screen, parang malungkot na may brooding darkness sa kanya, parang di ba? Tapos yung mga sagot niya pa, hindi naman nakakatuwa eh. Hindi naman katulad nung kay Estrada na charming na alam mo yun, may pagkabarok na pagkabasa talaga. Ito kay VP Binay, parang sarcastic. Galit pa? Sarcastic na galit, na mayabang na undertone. So parang ganun yung dating niya. Oo, Stiff, hindi no? nagta-translate. So ako dun kay VP Binay, no, magpalit ka ng mga ng mga media Bago na advisor, may mga bata ang strategy. kuhanin mo, wag yung mga matatanda. Erap even made fun of himself. Oo. With the, ano, yung mga- Totoo. yung books daw na eruption, siya pa daw nagpa-print Oo. sa author, nagpaalam sa during election. Tapos sabi niya, sige, benta mo. Then he read jokes all over, tapos he's playing dumb. But mind you, hindi Hindi tanga si dumb Erap, yun. It's not. Yun ang media strategist talaga na kuhanin niya. The next thing you know, makita natin ang image ni VP Binay kumakaway sa Coconut Palace katulad nung ginawa nila kay Corona, di ba? That was really a no-no because makokonect mo yun sa image dati ni Presidente Marcos. Alam naman natin kung how Filipinos, the majority feel about yung panahon na yun nung mga Marcoses. Pero diba? attorney, tingin mo kung sakaling mag-change siya ng mga strategist, yung mga kasama niya, no? Ay makakabangon pa siya kasi ilang buwan na lang, election na, di ba? Ako, You he only has have to. 8 more months. Oo, if he really wants this, kailangan niya bumangon. Kahit na bumangon siya mula sa kumunoy or something, di ba? So, minsan talagang kailangan change of At saka alam mo, ang gagawin mo dyan talaga, think out of the box. Yeah. Ang pinakapanalo talaga dito sa administrasyon na to is that yung communication strategies nila Pinoy, ever since, mula nung campaign period na hinandle sila ng campaigns and grace, etc., they were all thinking out of the box. And they were using social media to do that. Diba? So ngayon, the strategies ng mga bagong mga tatakbo at saka yung mga politiko ngayon, no? Kung gusto nilang mapanatili yung kanilang clout sa masses, they have to think out of the box. Kasi ngayon yung panahon na ang opinion ng tao hindi lamang na-shape ng TV, tsaka ng dyaryo. Meron na internet. And alam mo yun, naghihintay ka sa tren, sa MRT, sa sobrang tagal, di ba? Anong binabasa mo? Nagbabasa ka ng Rappler, nagbabasa ka ng untvweb.com, nagbabasa ka ng iba-ibang mga media outfits sa internet, nagbabasa ka ng mga komentaryo ng mga vloggers, di ba? Etc. So, easily available. nasa-shape lahat yung paninindigan mo dun. Because of that, kung hindi mo tinitingnan, kung hindi ka rin in touch doon sa galaw sa social media at saka sa internet, yung mga strategies niya, talo ka. Kung makikita mo statistics ng majority of Filipinos mas
naka-online, no? Mas naka-ano sa kanilang Social phone, media. sa social media nila kesa sa TV. Totoo. So mas prevalent na ngayon ang TV. Yung mga generation, siguro may generation gap na yung mga generation ni Ni Thalia. Thalia na mga bagong botante YouTube. ng pinaka-malaking chunk ng botante natin sa 2016. Puro naka-ano yan, YouTube, di ba? Naka-Twitter, naka-Facebook, Facebook. naka-Instagram. Parang attorney's case in point, di ba? I didn't vote for Pinoy. Sorry Pero when he won the election and he was going to the inauguration, I think he took out his phone. Yeah. Di ba? Nagpa-selfie siya. And then katabi niya si Gloria. And then behind him was his Land Cruiser. And then what was sa selfie is may nag-comment. May nag-comment ata sa Instagram na, teka na, wala yung wangwang. And then after 10 minutes, may messaging lumabas sa camp ni Pinoy, no wangwang policy, abangan. Yeah, So lahat ng tao na then nagsalita siya, di ba? Oo, That sa SONA. And from there, what happened, Attorney Reg? 17 points ang tinalo ng Correct. popularity ni Pinoy because he's very platform daw of Pinoy. It's not so No much as wangwang. daang matuwid, but no wangwang. Kasi Yeah. it speaks volumes Correct. about what kind of a person he is. Sipin mo yung image na yun ng wangwang. Ano ba yung wangwang? Simpleng Andun wangwang, lahat, di ba? pero Yung ang pag-aabuso sa iyong posisyon, Tama, etc. tama. etc. So, How important messaging is. oo, no? ang galing noon, di ba? galing. Saka lahat tayo, alam natin yun, may experience tayo sa wangwang. At saka nung nakita natin ginagawa niya, he's leading by example. Kasi nung ginagawa niya na hindi talaga siya nagwawangwang, wala na Oo. talagang gustong maglakas loob na Oh, tsaka yung magwangwang. mga